Can we sing the song, We Will Serve the Lord? We will serve the Lord, even in the driest sky. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. One more time. We will serve the Lord. No one can defeat us. For no one separates from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Okay, can we open our Bible to Mark 11, verse 25 and 26. Mark 11, 25, 26. And when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father always which in heaven may forgive your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father which in heaven forgive your trespasses. Amen. Okay, let's celebrate this verse that forgiveness is said is a conditional forgiveness. Bakit sinasabing ang forgiveness na may condition? Amen. Kasi if we forgive, it is dapat ang forgiveness is nature ng mga Kristiyano. Amen. Because it said that if you forgive, your Father will forgive you too. Because if you don't forgive other people, it is hard to pray. Kung hindi ka nag-forgive sa nagkakasala sa iyo, ang hirap makipag-connect sa Panginoon. Amen. So, your connection to God will lose, and your connection to God will slow down and will stop hindering your connection to the Lord. So, forgiveness is very important. Kahit ang hirap mag-forgive sa mga tao nagkakasala sa atin, but forgiveness is one of the key to connect to the Lord. Amen. So, bakit sinasabi nila ang forgiveness is a choice? Pinipili natin mag-forgive, especially sa ating mga Kristiyano, because it is God's, yung sinasabi ng Panginoon, ito dapat ang ating gawin. Amen. As a Christian, pinipili natin magpatawad, kahit mahirap sa kalooban natin, pinipilit natin magpatawad kasi sa atin din ito, nakakagaan sa kalooban, nakakagaan sa pakiramdam, at nakakagaan sa ating buhay. If we forgive people who are against us, so parang ikaw yung nagagaan ng loob. Amen. So pinipili natin as a Christian to forgive others na nagkakasala sa atin. So it will grow also our spiritual growth. Kung marunong kang magpatawad sa kapwa at marunong kang mag-give up sa mga bagay na nakakasira sa iyo, it will grow your spiritual growth. Amen. Doon tayo nagko-connect sa Panginoon na marunong tayo mag-forgive dahil may connection tayo sa Panginoon. Ang spiritual growth natin, ang Holy Ghost natin is nag-grow to the people to forgive other people who are against us. Amen. This passage emphasizes that those who have experienced God's grace through forgiveness should extend the same grace to others. It emphasizes that forgiveness is not merely human act, but reflection of God's character. So if you know how to forgive people, if you know how to forgive who are against you, o yung mga kasala sa iyo, it
it not acts is, yung hindi ba yung character lang ng isang tao yun. It is the act of the Lord. Amen. Nakikita sa iyo ang kalooban ng Panginoon. Nakikita sa iyo ang character ng Panginoon because you know how to forgive. Amen. Hallelujah. Let's reflect ourselves. So we pray kung nasaan ba tayo sa character ng pagiging forgiveness. Amen. Hallelujah. Let's pray mga kapatid. Let's clap our hands to the Lord one more time. Let's stand up to our feet. Amen. How many are excited that we are in the house of the Lord tonight again? This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen. Before we start, let's look at Psalms chapter 22, verse 3. Just one verse. Psalms chapter 22, verses 3. The Bible says, "But thou art holy, O thou that inhibitest the praises of Israel." Amen. So, God inhibits the praises of His people. Amen. So, if we build Him a house tonight, amen, He will, with our praise, He will dwell into that house and He will answer every prayer or whatever need that needs to be answered tonight. Amen. But we need to praise God. Amen. Or whatever how we do it, clap our hands, shout to the Lord. Amen. That's how we're going to do it tonight. Amen. But before we start, let's pray. Lord God, we thank you for whatever you have done, Lord God, this week, Lord God Jesus. Thank you, Lord God, for your goodness, God, for the food that you provided, for the jobs that
you have given us, God Jesus. Thank you, Lord God Jesus, that you have provided us wages, God Jesus, in order to survive, God Jesus, as well as families as well, Lord God. Thank you, Lord God, for tonight, God, that we are able to praise you tonight, God Jesus, and able to worship you, God, and ask you whatever it is, God Jesus, that needs to be asked, Lord God. Lord, I pray, Lord God, to fill in this place, God Jesus, with your presence, God Jesus. Answer any need, God, anything that needs to be answered, God, any health issues, anything, Lord God Jesus. Heal our minds, heal our souls, God Jesus. And Lord God, forgive everything that we have done, Lord God, from the past week, God. And restore us tonight, God Jesus. Lord God, we thank you, Lord God, for what you're able to do, God, and what you're about to do tonight, Lord God Jesus. Lord God, I pray for this service, God. Anoint each, every single one of us, God, from the musicians to the MC to the preacher, Lord God Jesus, Lord God. I pray, God, that you will speak through him tonight, God Jesus, Lord, and reveal revelations, God, tonight, God Jesus, through your word. Lord God, touch each, every single one of us, God Jesus. We bless you. We glorify your most precious name, God Jesus. We thank you for everything. In Jesus' mighty name, and everyone said, Amen. Let's clap our hands to the Lord. Sister Janelle to lead the praise. Amen. Praise God. Let's clap our hands to the Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga sa Psalms 66 verse 4, all the earth shall worship thee and shall sing unto thee. They shall sing to thy name. So let's shout and praise the name of the Lord. Praise God. Hallelujah. Every tongue confess
today is a good day. Amen. God is in this place. Amen. So, pwede na po tayong makaupo. Let's be seated tonight. And welcome to another church service again. Amen. Parang last week lang, Sunday na, diba? Sunday ulit. God is good that we are still alive. Amen. That we are able to worship Him one more time. Without further ado, meron ba tayong testimonies? Any testimonies? What has happened? Brother Boy. I just want to thank God for the answered prayer that we prayed this for a little bit, couple of months. And minsan may darating, minsan hindi rin magbabag out. But this time, na-answer yung prayer namin to have printer sa mga kwarto namin na dalawang dalaga. They are both PR. Amen. Press from Philippines, yung isa naman, she's been here for 8 months. So napakabuti ng Diyos na sometimes we don't know when God answer our prayer. Just always mag-stick ka doon sa salita niya na whatever you ask in His name, He will answer. Yeah, in His time. Lagang napakabuti ng Panginoon. Akala mo sometimes parang walang sagot. But sabi ko, God, you know our needs. You know our heart. So we will wait when you will give us. Kaya pinagkaloob niya. Salamat sa Panginoon. Let's go. Meron pa ba? Praise God, kapatid. I would like also to thank our God for our successful camping. I know that we are all blessed with the good food. I remember John always like telling every time he will give a testimony, I thank God for the good food. So we have enjoyed the good food at the camping. Then we have also enjoyed the presence of God. So we had extended our devotion before. We don't have a Sunday night, but because there was no rain that time, so we were able to conduct also a devotion. Then it was Sister Janet was leading, and we are so thankful that we are so blessed with her testimony. How God called her to be part of the church. Amen. So thank God for all the support, and I know that there will be more campings to come in the future. Amen. So I believe that God will give us more strength and blessing. I know God has blessed Brother Boyd. We've been praying for Brother Boyd for a quite long time, but God has, of course, God will give the desires of our heart. Amen. So whatever we desire, I thank God for that. So also we are also blessed with Sister Jimalo. Amen. So we had invited her to come to church, and she is also staying with us. Amen. She is a blessing to us, of course. She can help us with our mortgage also. Because our mortgage is rising, amen. So before we can do it by ourselves, we don't need a lot, but because of the rising cost of mortgage, so we don't have choice but to let people come to our house. But we also pray that they will be blessed with us, and we also be blessing to them. So vice versa, they will be blessed to us. They will be a blessing to us, and we will be also a blessing to them. Amen. So thank you for coming. So we will not stop inviting people to come to the Lord. Amen. Because our purpose on this earth is to serve God. Amen. We can have everything, amen, in this life, but if we don't have God, we are nothing. Amen. What it profit to a man if he gains the whole world but lost his own soul? Amen. So we are here to serve God, to glorify God, and to be a blessing to all the people that we meet in the street, in our workplace, in our schools. Amen. So that's my prayer, that we will be a blessing. Thank God for everything, and thank you.
Thank you. I give back all the glory and worship to our Almighty God Jesus. Amen. Ako rin, magpapasalamat sa Diyos na hindi ko akalain na 40 years na pala ako sa kanila. So, yung nagtagal yung aking old age, is na 20 years ang binayaran, naging 40 years ang binayaran. Tinuli ng Canada. So, praise God, and I give Him glory and praises. Dahil hindi ko alam ang mga nagaganap, pero bigla lang na nakatanggap ako ng letter from Canada, Service Canada, na ako pala, 40 ayos na sa Canada. Amen. Amen. Binigyan ako. Malaki yata. Sahod. Double lang. Happy anniversary, sister. 40 years. Let's move on to another type of worship. Prayer. My prayer request. Ito na si Harvey na babay na ako. So, still gonna pray for permanent. Dito na si Harvey citizen. Wala bang specific ngayon? Sir Yung anak pa rin si Derek. Si Derek. Derek po. Ano ba? Wala nang specific, let's pray all together. Ay, sa ano ka rin pala trabaho ko and pray Harvey. Let's all pray all together. Lord God, we thank you once again, God, that we're able to worship you tonight, God Jesus. Lord God, we bring this, thank you for your victories, God, you have given us, God, the testimonies that we have shared to one another, God. Thank you for that, God. This is all because of you, God, by our prayers, God, and thank you for answering them, Lord God Jesus. Lord, tonight as we bring these prayers tonight, Lord God, we pray, Lord God, that you will answer them, God, in Jesus' name. Lord and God, I pray for mga papel, Lord God, for Brother Harvey, Sister Janelle, Lord God, and Sister Jemalu, Lord God. I pray, Lord God, that you will answer, Lord God Jesus, this prayer, Lord God Jesus, that we're able, Lord God, to be here, Lord God, in Canada, Lord God, more and more, Lord God Jesus. And God, let your will be done to it, God, whatever it is, God, that needs to be processed, God. God, we pray, Lord God, sana mabait yung mag-process ng God, Jesus, so that it will be easy, Lord God, Jesus. But whatever your will is, Lord God, that you will answer it, God, in Jesus' name, Lord God. So also pray, Lord God, for Brother Derek, God, Jesus, that you will come to the house of God, Lord God, more and more, God, Jesus, Lord God, and pray for him, God, whatever he's feeling right now, Lord God, in Jesus' name, God, Jesus. Pray, God, that you will touch his heart, God, Jesus, open the windows of heaven, Lord God, Jesus. Give him, Lord God, desire, Lord God, to come in this place, God, Jesus, more, God. Show your blessings to his life, God, Jesus, so that he may able to see it, Lord God, Jesus, so that he may come here consistently, Lord God, Jesus, away from anything, Lord God, Jesus, the world may try to bring, Lord God, Jesus, in Jesus' name. Lord, I also pray, Lord God, for jobs, God. Pray for a job, Lord God, according to your will, Lord God, for me and Brother Harvey, God, and anyone else here, Lord God, Jesus. Pray, Lord God, you will provide us a good job, God, that will not only bring you glory, God, Jesus, but also give back to the kingdom of God as we bring our lives, Lord God, to this house as well, Lord God, Jesus. Lord God, we thank you for everything, Lord God, that has happened tonight, Lord God, Jesus, and what you're going to do, Lord God, Jesus, Lord God, I pray, Lord, that any unspoken prayer, Lord God,
kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon. So, ako po'y magaganda sa awitin ng papuri sa Panginoon. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't break. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord.
turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna sing my victory. I'm gonna sing my victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing my victory. I'm gonna sing my victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing my victory. Yes, Lord. I'm gonna sing my victory. Yes, For Lord. the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing my victory. I'm gonna sing my victory. For the battle belongs to you, Lord. For the battle belongs to you, Lord. For the Brother Ferdy tonight. Amen. Let's open up our hearts and our minds. Let's clap our hands to the Lord. Praise the Lord, mga kapatid. I was really blessed with our song of praise and worship tonight. Are you blessed? Amen. Tunay nga po, ang sinasabi nga, ang pagpupuri ay lahat sa Diyos. Hindi po sa atin, hindi sa katabi natin, kundi pagpuri ay para lamang sa Kanya. Amen. Kasi pag nakatingin po tayo sa ating sarili, sa ating katabi, mawalan po tayo ng focus sa ating Panginoon. Tama po ba? At siguro mahiya tayo or malang tayo. Ganun. Kasi ganun, alam ko po kasi ganyan din po ako noon. When I was starting as in a new faith, nakatingin lang po ako. Nakatingin lang ako ganyan para akong nagkaalangan, may kasama paghihiya. Nahihiya kasi. Then later on, as you go on, as you nurture with them, as you nourish yourself, your faith with the Lord, nagkakaroon po ng tibay at lakas ng loob. Nagkakaroon po ng boldness sa ating mga pagsamba. Palagpakan natin. Amen. The scripture reference tonight is taken from the book of Acts, if I'm not mistaken. Acts. Siguro may plus natin yan sa screen. Acts chapter 16, verse 23 to 26. Ito pa istorya ni Paul and Silas nang sila ay ikinulong. Verse 23. Tayo po ay tumayo, mga kapatid, for the honor of the Word of God. At nang sila ay mapalo, at sila ay mapalo na nila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan.
na pinagtatagubilin na tagapamahala na sila'y bantayan na maigi. Na nang tanggapin nito ang gayong takubilin ay ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan, doon sa inner side ng prison. At piniit ang kanilang mga paa sa mga pagawan. Hindi ko alam kung anong pagawan yun. Datapwat ng maghating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsisipanalangin at nagsisiawit sila ng mga himno sa Diyos at sila ay pinakikinggan ng mga bilanggo. At nang kaginsa-ginsay, nagkaroon ng malakas na lindol, ano pat nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan. At kapag dakay, nangagbuksan ang lahat ng mga pinto at nangagkalas ang mga gapos ng bawat isa. Sa Book of Samuel 6:14-16, sabi rito, isinuot ni David ang isang linong epod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang trumpeta. Nang sila'y papasok na ng lungsod, si David ay naglulundag at nagsasayaw nang siya'y madungawan ni Mikal na anak ni Saul. Hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Last is Psalm 67:5. Sabi rito, purihin ka mga bayan, O Diyos. Purihin ka lahat ng mga bayan. Let us pray. Lord, thank you for once again you have gathered us in this place to hear the word. Lord, we are asking your presence tonight. Lead us, O Lord, tonight. Guide our spirit. And let your spirit be in us and ready to comprehend your message tonight. We thank you, Lord, we bless you, and we glorify your name. In Jesus' name, we pray. Amen. Tayo po ay makaupo. Ang pamagat, mga kapatid, ng mensahe ng ating Panginoon Diyos sa gabi na ito ay, there is power in our passionate praise and worship. May kapangyarihan, may lakas sa ating mahalap, sa ating marugdog o mainit na pagpupuri at pagsamba. The scripture that was taken from the book of Acts and from the book of Psalms ay may 20 mensahe na ipinapahatid sa atin ng ating Panginoon. At pinapaalam sa atin, the Lord our God, He wanted to know these two messages tonight. Number 1, na kapag tayo pala ay maalam, marugdog, mainit tayong at tao sa puso tayong nasumasamba at pumupuri sa Diyos, ay meron palang lakas, meron palang kapangyarihan. Actually, meron pang milagrong nagaganap. Sa binasa natin, alam ba nila na may milagro magaganap? Hindi po. Basta sila ay nagpupuri lamang, wala silang pakialam sa kanyang pulo nga sila ng latay. Sakit pa ng katawan nila eh. Tignan ninyo, hindi nila inaalintahan ang sakit ng katawan, ang mga latay, ang mga hagupit sa kanila. Madilim sa bilangguan. Pero anong ginawa nila? Sa kabila ng sakit, sa kabila ng mga karamdaman, nagawa pa nila magpuri sa ating Panginoong Diyos. Magagawa ba natin yan, mga kapatid? Kaya ba natin magawa yan? Siguro kunting sakit lang, aray ko, hindi ko na kaya, Lord, magpuri. Masakit na pa kamay ko taas. But they can do it. Why we can't? Mga kapatid, ito po ang mensahe na ibig sabihin, in the midst of our trials, in the midst of our trials and tribulations, in the midst of our hardships, pains and sufferings, we can praise the Lord. We can worship the Lord, our God. Amen. Palakpakan ko natin ang mga Panginoon. Hindi nila inalintahan ang kanilang kapaligiran. Hindi nila inalintahan sa kanilang sakit na puro latay ang kanilang katawan.
Hindi nila inalintana ang lugar na kanilang kinasadlakan. Pitan. Basta sila ay nagpuri sa Panginoon. Amen. Siguro, palagay ko, kung tayo ay magpupuri rin sa Panginoon ng maalab, ng tao sa puso, may magaganap, kapatid. May lakas at kapangyarihan na magaganap dito sa ating church. I believe, katulad nga sinabi ni Brother Ken kanina, God in spirit inhabits inhabit the praises of His people. Ibig sabihin, kapatid, ang Diyos na Espiritu ay nananahan sa mga pagtugtog at pagsayaw natin. Amen. Ang Diyos na Espiritu ay nagpaparamdam. Ang Diyos na siyang Espiritu ay bumababa upang sumama sa pagsasayaw natin, sa pagkanta natin. I can feel the presence of the Lord. You can do as well. You can do as well. You can feel the presence as well. How? Paano? I-ignite mo ang espiritu mo. Paganahin mo ang espiritu mo, gagana yan. Baka tumalon ka pa hanggang bubong eh. Amen. Ganyan po, gumana ang espiritu sa atin. Natutulog lamang kasi. Pero pag ginanon mo, umispark yan, lahat tayo revival. Tandaan natin ang revival, mga kapatid, hindi ito basta-basta lang dumarating. Ang revival po nagmumula sa ating puso. Ang revival nagmumula sa ating sarili. Ang revival ay nagmumula sa ating pagnanasa. Bago ka tumating sa pintuan na yan ng simbahan, tanungin mo ang sarili mo, handa na ba ako magpuri sa Diyos? Ngayon, tanungin ko kayo, sino ang di na magagandahan sa mga awitin at pagsamba natin sa Panginoon? Sino sa atin? Huwag nyo na sagutin. Huwag nyo na sagutin. Kung hindi kayo nagagandahan, ibalik ko ang tanong sa inyo. Bakit ikaw, handa ka ba? Nagpuri ka ba sa Diyos? Itinamaas mo pa kamay mo? Kumanta ka ba? Hindi, di ba? Kung ba nga, ganyan pala ako eh. Mga kapatid, hindi ko yung ginaganon. Ako yun. Ganyan din ako, kapatid. So, ang sinasabi dito, mga kapatid, at tinuturo sa atin, mga kapatid, ay yung pagsamba natin na may taos sa puso na maalab, na sigla, sapagkat may nangyayari. May lakas. Ito nga sila, hindi nila alam na mag-iilindol. Hindi rin nila alam na matatanggal ang lahat ng tanikala. Sa kwento, dito sa scripture ni Haring David, hindi niya, wala siyang pakialam kay Michal na kanyang asawa, anak ni Saul. Kundi ang pakialam niya magsamba sa Diyos. Siguro sabi niya, walang iya naman to. Tingnan mo ito, wala pang David. Tapos, parang hindi hari, sabi niya. Pero anong sagot ni David? Sabi niya, nagsasamba ako hindi sa tao. Sumasamba ako sa Diyos ko. Sabi niya, sapagkat siya ang Diyos na dapat kong pasalamatan. Sapagkat siya ang Diyos na siyang nagbilang sa akin bilang hari. Wala akong pakialam sa inyo. Wala akong pakialam sa katabi ko. Ang pakialam ko sa Diyos na sumasamba ako. Ganyan po magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Mga kapatid, dumindol. Natanggal ang tanikala nila. Ano pa? Marami nangyari. Kaya nga pag nagpupuri tayo, may everything can happen. Everything can happen in our midst. Hindi nila alam. Unang-una, nakalag yung tali. Yung mga gapos nila. Pangalawa, lumindol. Pangatlo, ay may na-convert. May tumanggap sa Diyos. Yung mismong tagabantay, yung mismong jailer na tagabantay, na-convert pa, piluin mo yun. Palakpakan po natin Panginoon. Ganyan po kahusay ng ating Panginoon. Kapag tayo ay pumupuri ng maalab ng taos sa puso sa ating Panginoon. Unawain natin, mga kapatid,
na ang pagpuri ay pinaka-importanting link and connection to our God upang magkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos. Kaya nga, kung hindi tayo marunong mag-praise and worship, kung hindi tayo nag-praise and worship, dahil marahil tayo matamlay, may sakit, may dinadamdam tayo, o tinatamad tayo, or just simply, siguro nahiya na tayo. Then, ang mangyari, alam nyo? Anong mangyari? Hindi po tayo makakaabot sa presensya ng ating Panginoon. Hindi po natin maabot ang Holy of Holies. Pero kapag ginawa natin ito, ginaganap natin ito, tayo po ay hindi spectators. Tayo po mga Kristiyano ay hindi tawag dito? Hindi tayo taga-masid. Tayo po ay participants. We are active participants and not spectators. Sapagkat tayo po ay tagaganap, tagapaggawa ng papuri sa Diyos. Amen. So there is power in a passionate and a praise and worship to God. So anong kailangan natin? Para tayo makarelate at makaabot at maging maalab ang ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos. We need to prepare our hearts and our mind. We need to set up, to adjust our mind. We need na maging handa tayo. Parating pa lang sa church at sa pintuan na yan. Gusto ko magpuri sa Diyos. Amen. Alam mo, kahit kanina gusto ko na lumundag kaso hindi lang ako makalundag kasi siguro may dala akong gitara. Ikaw na maglundag ng gitara, baka mawala na yung sound doon. Di ba? Ang punto ko po mga kapatid, subukan natin, gawin natin, kaya natin. Tignan nyo, may mangyari sa buhay nyo. Pangako yan ng Diyos. 100%. Kung meron kang problema dinadala, meron kang mga sakit at karamdamang dinadala, itaas mo ang kamay mo sa Panginoon. Sigurado, gagaan ang iyong pakiramdam. Sigurado, ikaw ay pagdadaanin at magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo. Amen. So when we perform the fervent, the warm praise and worship to God, it brings out revival from within ourselves. Nagmumula muna sa ating sarili, palabas. Dumadaloy ito palabas. Hanggang ito rin sa katabi mo, ganun din. Dadaloy din yan palabas ulit. Hanggang dito pupunta naman siya dito, hanggang doon. Lahat po revival na. Ganyan po kumilos ang Espiritu ng ating Panginoon. Ganyan, ibig sabihin, ang Diyos ay buhay sa iyo. Ang Diyos ay buhay sa ating lahat na nagkakaroon ng revival. Amen. Ang buod po ng mensahe sa araw na ito, napagbalik-baliktad ko na, pero hayaan mo na. Kapag sinubukon daw natin gawin na alisin, at ibaling natin ang ating paningin, ang ating kaisipan, pati na rin yung ating puso sa Diyos, sa Kanyang kadakilaan, at hindi sa ating sarili, at sa ating sariling kalagayan, ay makakalagan daw ang mga tanikala sa atin. Makakalagan daw, tayo ay magiging malaya sa pagpupuri at pagsamba. Sapagkat alam niyo po ba kung sino ang gumagapos dito? Sapagkat ang gumagapos sa ating mga paa para wag tumalon, sapagkat ang gumagapos sa ating mga kamay at bibig para wag magpuri sa Diyos ay ang ating kalaban, ang ating kaaway. Pinipigilan niya tayo. Sabi niya, tatalong-talong ka nga, may gout ka nga eh. Huwag ka na tumalong, may gout ka, binigyan ka nga ng gout eh. O, di ba? Tapos sasabihin pa, huwag ka na brother, sister, huwag ka na kanta-kanta dyan, sintunado ka naman eh. Basag naman boses mo. Kapatid, sitanin nyo. Kung tayo magpuri sa Diyos, never mind kahit basag ang boses mo, never mind kahit sintunado ka, basta magpuri ka sa Diyos, magtaas mo ang Diyos. Amen. Tingnan mo si katawa dito.
ni Haring David, kitaan nyo. Siguro siguro si Haring David to, tingin ko sintunado Kasi pinagkukutya na sa ni Michal ng asawa niya. Hindi ka, Diyos ko, nahiya ko sa'yo. Umalis ka, sabi niya. Kasi siguro basag ang boses ni David o sintunado. Pero sabi ni David, wala akong pakialam. Nagpupuri ako sa Diyos ay hindi sa tao, sabi niya. Sapagkat ang Diyos ay siyang naghirang sa akin. So, ang pagkagagapos na ang ating pagkaalinlangan, yung ating kalituhan ng ating mga pagkatakot na yan, ay mapapalitan, kapatid, ng isang mainit at may kasiglahan na klase ng pagpupuri sa Diyos. Did you know that there is a power in worship? Yes, I just did. I just said it a while ago. But because it elevates us, it brings us to the presence of God. Salmong awit 22:3. Nagpaparamdam siya at binabago ng Espiritu ng Diyos ang atmosphere ng ating pag-worship. Binabago niya. Maya-maya, revival na siya, no? So, ang presence ng Panginoon ay naroon. Kaya nga, mga kapatid, yung maalab na pagsamba ay tumatawag sa atin sa presensya ng Diyos. Tumatawag din ito na para dumating siya sa ating buhay. Sa iyo. Tumatawag din ito, yung presensya na yan na dumating para baguhin tayo. Tumatawag din yan para akayin tayo at gabayan tayo. Tumatawag tayo sa presensya ng Diyos dahil gusto natin dumating siya upang tayo ay bigyan niya ng pag-asa, lakas, kapayapaan, at katiyakan ng lahat ng iba pang bagay na kinakailangan natin. At oras na marubdob na pagsamba ay magbabago sa bawat iba't ibang oras ng ating pagsamba sa tuwing Sunday service. Kaya sabi ko, kailangan maging handa sa pagpunta sa church. Ihanda ang ating mind, i-adjust ang ating sarili. My dear brothers, please remember that as I said, even myself, I become a spectator sometimes. Ako yung taga-masit lang sa mga katabi. Galing, ganun pala si brother magpuri, ganun pala si sister magpuri, galing. Pero hindi natin ma-spark yung sarili natin para tayo magpuri, no? So, ibig sabihin, mga kapatid, tayo po ay tagaganap, tagagawa ng mga pagpupuri. Hindi po tayo ay taga-masid, taga-tingin sa ating mga pagpupuri. Kaya nga naman, hinahain natin ang ating sariling katawan, ang ating sariling buhay, ang ating sariling hain as a living sacrifice, holy, acceptable, and this is what we call the reasonable service to God. Romans 12:1 and 2. Kaya nga mga kapatid, sabi rito, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap, sabi ni Apostol Pablo, na ialay nga ninyo ang inyong sariling katawan bilang pagsamba sa Diyos. Sabi dito ay huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon ay magagawa nga ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Ang Bible, mga kapatid, ay punong-puno ng utos at paghihikayat sa atin na sambahin ang Diyos. Merong tinatawag na ang termino na pagsamba, mga kapatid, ay mahigit 200 times na sinasabi sa Bible. At ito rin ay mismong sinabi ni Jesucristo ng 13 times tungkol sa ating pagpupuri at pagsamba. Kaya nga sa aklat ng awit o mga awit ay sinasabing ang mga salita ng pagsamba sa Diyos ay nagmumula kay Haring David.
Kaya kung ating babasahin ang 2 Samuel 6:14-16, si Haring David ay kung paano siya magsamba sa ating Panginoon. Can we do? Can we dance like David danced? Ano ba yung kanta? Naalala ko, may kanta akong maalala eh. When the Spirit of the Lord is in my heart, I can dance the David dance. If the Spirit of the Lord is in your heart, you can dance like David dance. Ibig sabihin, kailangan ng Espiritu sa iyo ng Diyos para makapagpuri ka, para ikaw ay makapagsayaw na katulad ni David. Isipin mo kapatid, sige nga, hindi ka ba magpupuri, magsamba sa Diyos? Bakit ka narito? Dahil pinagpapala ka ng Panginoon, dahil malusog ka, malakas ka. Kung hindi, wala ka dito eh. Doon ka sa higaan, no? Purihin ang Diyos, mga kapatid. Amen. Kung inaalala natin at pinahalagaan natin yung trabaho natin na binibigay ng Diyos, na binigay ng Diyos actually sa atin, at kung inaalagaan natin ito at patuloy niyang kinikip ito na trabaho mo para sa ikabubuhay mo, hindi ka ba magpapasalamat at magpuri sa Diyos? Hindi ka ba magtutuwa, lulakso at kakanta sa Diyos? Di ba magpapasalamat tayo sa Diyos? Thank you, Lord. Malaki ang nagagawa ng praise and worship. Malaki ang nagagawa ng taos-pusong sumasamba sa Diyos. Kaya nga dito, sa ginawa ni Haring David ay napakagandang empleo o example na dapat nating gayahin, mga kapatid. Ang kulang lang siguro sa atin, ang nakikita ko, ang palagay ko, ay ang Espiritu ng Diyos na dapat na ma-stir up natin sa ating sarili. Kaya dapat lang na itaas natin at papurihan ang ating Panginoon, sambahin ang Panginoon at pasalamatan natin siya sa lahat ng bagay na binibigay niya sa atin. Kaya nga, kung ating gagawin na baguhin, itaas ang ating matamlay, ang ating tuyo na pagpupuri at pagsamba sa Diyos, tungo doon, papunta doon sa passionate na tinatawag, umaalab at masiglang pagpupuri sa Kanya. Hindi lamang ito nakapagbabago sa ating sarili, kundi kikilos din naman ang kamay ng Diyos sa iyong buhay. Hindi mo unexpected yan. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, unexpected yan. Mangyayari, pero mangyayari. Tingnan nyo ang nangyari. May-expect ba nila yun? Mapakawalan sila? Alam ba nila na may convert? Hindi. Alam ba nila na may maglilindol? Hindi. Sa kabila ng sakit na kanilang nararamdaman, nagpuri sila sa Diyos. Gawin din natin. Mangyayari ito. Siguro, baka 4 pa na bagay mangyayari sa atin. Amen. Kapag tunay at buong puso natin ang siyang sinasamba, natin ay siyang sinasamba natin ng Diyos, alinsunod din sa kanyang katotohanan ng mga salita, ito po ay nagbubukas sa atin ng pambihirang kapangyarihan o lakas, maging milagro. Kaya ngayon, ang tangi kong dasal, mga kapatid, at panalangin sa araw na ito, sa mensahe na ito, ay naway magkaroon ng apoy ng panibagong kahiligan o kasanayan na sambahin natin ang Diyos ng may kaalaban sa ating puso, na may kasiglahan sa ating puso, nang hindi natitinag na debosyon sa bawat panahon ng ating buhay. Sa tuwing idinadaos natin ang divine service, hayaan natin na yung papuri at pagsamba sa Diyos ay patuloy na nasa iyong sanang mga labi, patuloy sanang na iyong masaisip at masaipuso, sapagkat ang Diyos ay karapat dapat
na siyang ng lahat ng papuri at pagsamba sa Kanya. Kaya pagsamba ay hindi po tungkol sa atin. Ang pagsamba po ay tungkol sa paglilingkod. Ang pagsamba at pagpupuri sa Diyos ay tungkol sa pagdakila, pagpapasalamat, at pagbibigay luwalhati at kapurihan sa ating Panginoon Diyos. Amen. Most of us know na meron tayong 10 utos na bigay ng Diyos doon sa Mount Sinai kay Moses. Pero naging magaan yung 10. Naging 2 na lang. Kasi ang ginawa ng Panginoon ay ginawa niyang 2 great commandments na lang. Pero mabigat, mga kapatid, kasi una, sabi niya, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong pag-iisip at buong mong kaluluwa, at buong mong lakas. Una yun. Isa lang yun. Pangalawa, sabi niya, Matthew 22:37-39, sabi niya, love your neighbors as yourself. Meaning, mahalin natin ang ating sarili, ang ating kapwa, katulad pagmamahal natin sarili. Di ba? O, kaso, kuminsan, sobra ang pagmamahal natin, pagtingin natin sa ating sarili. You know why? Kasi ang tendency natin kuminsan, pagdating sa mga papuri, ikaw muna, ako muna, akin muna. Kuminsan, pati yung oras na ang ating pagpupuri at pagsasamba, akin muna. Saka ka muna. Merong istorya mga kapatid na merong avid spectator or fan. Abay, bilib na bilib tayo. Kasi alam niyo, sabi niya, alam niyo, ako 3 bagay lang ang sinasa puso ko. Wala nang iba, 3 lang. Unang-una ang Diyos, sabi niya. Pangalawa ang pamilya. Pangatlo, alam niyo kung ano yung pangatlo? Pangatlo, basketball. O hockey. Ngayon, piruin mo ang arrangement. Diyos, family, and basketball o hockey. O boxing. Tapos, ang nangyari ngayon, may season, conference. Patay. Nagbago mga kapatid. Nagbago yung order. Pangalawa na ang Diyos, so kuminsan pangatlo pa. So, alam niyo kapatid, kaaway yun eh. Inaagawan, ninanakawan tayo ng kaaway sa pamagitan ng priority. Kung anong priority natin, kung ang pagpupuri ba at pagsamba, pagpunta sa church, o yung panonood ng conference, ng play-off conference. So kahit kunti lang, may adjustment, in-adjust sa second priority na lang. So makikita mo kapatid, na nagnanakaw sa atin ang kalaban. Ninanakawan tayo ng hilig, oras. Gusto niya, mabalik ka sa kanya. Hindi mo napapansin, ganon yun ang style niya. Pagnanakaw ng ating kahiligan upang hindi na tayo pumunta sa church at magpuri at magsamba. So, from now on, let's try ourselves to learn and to go back into a heart of worship. Amen. Di ba? May kanta ng heart of worship. Coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's not all about me. It's not all about him. It's not all about you, but you, Jesus. Amen. Amen. Sabi ni Jesus, sabi niya, ang bayang ito, Matthew 15:8-9, ang bayang ito, ang mga taong ito, sabi niya, siguro sabihin natin kayo, ay nagpaparangal sa akin ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ngunit walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sabi niya, at nagtuturo bilang mga doktrina ng mga utos ng tao. So, ibig sabihin mga kapatid, kinondemn ni Jesus Christ, criticize niya, hinatulan niya yung mga pagsamba
at mga pagpupuri at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na pandabas lang. Yung paglilingkod na sa salita lang o sa labi lang. Pero walang tunay na debosyon na nagmumula sa puso. Ito yung gawain ito ng mga Pariseyo eh. Magaling sila magsalita, magaling sila puro salita pero puro lips. Makikita mo yung kanilang pagpupuri, pagsamba sa Diyos ay hindi nanggagaling sa kalooban ng kanilang puso. In short, it will also come through our worship na wala sa puso at sa isipan, walang tunay na debosyon. Worshipping can also be done through giving of our tithes and offering as well. Ang pagsunod sa utos at salita ng Diyos na pagbibigay ng ating ikapo at mga alay ay isa ring klase ng worship. Sa Hebrew word, worship means bowing down our heads, pagluhod, prostrating, or kneeling down. Ibig sabihin, pagpapatira pa. Ibig sabihin, when we praise, we raise our hands up to the Lord, up pointing heaven. Sabi nga nila, mga kapatid, yan mga born again, mga raise the roof yan. Raise the Lord, praise the Lord, raise the roof. Sabi nga nun. Kasi, lagi nakaganito ang mga born again eh. Kasi siguro may babagsak na dingding na sili, kaya lagi nakaganon. Ang tawag sa atin, raise the roof daw eh, kasi lagi nakaganon. Eh, ganun ba tayo magpuri sa Panginoon? Yeah, we are surrendering ourselves to God. Kaya kapag tayo ay sumasamba, when we worship, is that we bow down, we prostrate. Mga kapatid doon, alam nyo, Katoliko naman ako eh, dati. Kaya kung, Katoliko lagi nang lumuluhod ha, talo tayo ha. Sila lumuluhod. Kasi pag luhod ang lahat, luhod ka rin. Kasi kung hindi ka naluhod, ikaw may iwan dyan, nakatayo ka, titignan ka nila. Di ba? Titignan ka nila, grabe to, hindi lumuluhod. Kami lahat nagluluhod. Pag malapit ang komunyon, luluhod na yan. Solid na yun eh. Solid na. Pero ang tataka ko ba, ewan ko lang ha, mga kapatid, pero bakit ngayon? Parang hindi na natin kaya lumuhod. Ano? Hindi na kaya natin magpatira pa. Ano? Anong nangyari sa atin? Naging born again ka lang, naging ganyan ka na. Dapat matuto ka rin lumuhod. Nakalimutan mo ba lumuhod? Magpatira pa ka din. Kung talagang tunay kang sumasamo ng kahilingan mo sa Diyos, gawin mo yun. Kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magpatira pa ka. Maniwala ka. May mangyayari. Amen. Pusta. Ay, bawal ang pusta. Pusta lang tayo. Sagal ko niya. Tingnan si Haring David, di ba? Isipin mo kung gaano ka-humble si David. Si Haring David, bagamat isa ng hari, ay inalis niya yung kanyang kapa ng bilang hari, kundi at pagtanggal niya ng ganoon sa kasinapuri naglulundag sa ating Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, bilang isang hari na, makikita mo na kanyang humbleness, ang kanyang humility as a king. Kasi kahit bakit ganun kaano si David adulterous naman si David, diba? Adulterer naman yun. Pero alam niyo mga kapatid, ang binabasa ng Panginoon yung puso. Binabasa ng Panginoon yung puso natin. Kung ano laman ang puso mo, yun ang ilalabas mo. Tingnan niyo mag-ano siya, nagpapakumbaba si David. Praise the Lord. Amen. So, tayo ay nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. So, God is our strong tower. God is our refuge and our strength. And whenever we are in trouble. That is the very reason why, mga kapatid, we surrender it all to God. Amen? Did you? Are you surrendering it all to God? Amen? Kaya nga may awit na surrender all. Kaya ibig sabihin, kung may naiwan pa rin konti, basura dyan na hindi mo na isusurrender sa Diyos, ay hindi po magiging maayos ang worship natin. May kaulang, siguro nahiya ka na mag-worship.
Pero alam natin, lahat man tayo may kahinaan, di ba? Yung particular sa'yo, na mahina sa'yo, isurrender mo na lang sa Lord kung hindi mo kaya. Then siya ay magpapala pa rin sa'yo. Tandaan natin, magpapala pa rin siya sa atin, patuloy pa rin. Kasi anak na tayo ng Diyos eh. Amen. 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 So aking panalangin mga kapatid ay simulan natin. Gawin natin, itry natin, subukan natin na magpuri tayo sa ating Panginoong Diyos ng buong puso, buong pagtitiwala sa Kanya, na kung saan ibinubukan natin ang ating mga labi. Sumigaw ka kung gusto mo. Wala kami pagkaalam. Basta alam ko na pupuri ka sa Diyos. Alam ko may hinihiling ka na matupad sa iyo sa Diyos. Kaya mo sinasabi yun. Kaya aking dasal at panalangin pa rin mga kapatid, na harinawa ating masumpungan na sa ating mga pagpupuri, simula o sa katapusan, malalaman mo na mag-uumpisa ka na pala o nag-umpisa ka na pala na magpuri sa Kanya. So lahat ng pagpupuri, lahat ng kaluwalhatian, pasasalamat sa lahat ng bagay, pangit o maganda, bigay ng Diyos sa iyo. Kasi kasama yun sa trial yun na sinusubukan Kanya. Minsan yung problema mo, minsan yung sakit mo na naramdaman, ay yung pala nagpatibay sa iyo, kaya niya pala ibinigay sa iyo. Amen? So ang kailangan natin, unawain natin ang karunungan ng Diyos na ibinigay at pinaparamdam din sa atin. God bless you. At salamat sa inyo lang. Amen. Let's stand up to our feet. Amen. Ganda po yung message. Amen. Connected po lahat since from the beginning throughout this service. So it is a confirmation from God. We need to praise and worship Him with all our heart as well. Kaya this is the time na we start worshiping and praising God. Amen. Let's give it all so that God can inhabit our praises. And miracles will come. Praise the Lord, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you for the awards, Lord Jesus. Hallelujah. That we need to keep praising you, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. We are here for one purpose, Lord, to praise and to worship you, Lord. For thy goodness and mercy endureth forever, O Lord Jesus. Oh, we cannot praise you, Lord. We cannot love you tonight, God. Oh, Jesus. Oh, we love you, Lord Jesus. Thank
down, O Lord. Hallelujah. You alone is worthy to be exalted, O Lord. In our lives, O Lord, we are nothing, Lord, without you, Lord. But because of your goodness, Lord, because of your mercy, Lord Jesus, we are here tonight, God. You found us, O Lord, and we thank you for that, O Lord. Thank you, Lord, for choosing us, Lord, hallelujah, to be a worshiper, Lord, hallelujah. Oh, glory, everything in our lives, O Lord Jesus. You're the reason, Lord Jesus, hallelujah. You're the reason, Lord, we're here, Lord. You're the reason, Lord, we're still living. You're the reason, Lord Jesus, we are alive, God, because of your goodness, O God. We belong to you, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Brother Curtis. It was a powerful message spoke for us. Hallelujah. That we heard from Brother Curtis. Amen. Hallelujah. We believe, and it's in the Bible, that God inhabits the praises of His people. Hallelujah. Hallelujah. As a Christian, we always lift our hands up to worship God. We clap our hands, amen, as we praise the Lord, amen. Hallelujah. We are not ashamed. Hallelujah. Because it is our duty, amen, to praise the Lord. Amen. Hallelujah. To give praise unto Him. For He is so good, amen. He has blessed us with good health. He has blessed us with good family, good friends. Hallelujah. Amen. Thank you for everything, amen. Thank you for the strength. Hallelujah. Thank you for everything, for the food that we eat, for the air that we breathe every day, amen. For the peace, amen, from God, hallelujah. Thank you for the Lord, hallelujah. Hallelujah. He's an amazing God, a wonderful God that we serve. Hallelujah. And He will not change, hallelujah. Hallelujah. And we are still, hallelujah, marching forward, amen, until the Lord our Savior will come, amen, and He will take us, and wherever He will go, we will be with Him. That's the time. Hallelujah. Amen. There's no stopping of worship God, amen. Amen. And He will come in the heaven, we will still praise and give Him glory, amen. So this is just like a practice, amen. There will be more praise and worship in heaven, amen. Amen. So if we practice what we will like practice and practice. The more we practice, mga kapatid,
amen, the more we will become expert, amen. Amen. So this is the time on earth we will practice lifting our hands, clapping our hands in heaven. Amen. There will be more worship. Amen. Let's clap our hands to God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you for coming. Amen. I'm so happy that you are all here. And I know God will bless us more. And we will pray for the closing. Amen. Before we will go home, we will pray. Panginoong Jesus, salamat po Diyos yung kabutihan, Panginoong Diyos, sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa powerful po na message, Panginoon, na ibinigay sa bawat isa, Panginoon. Dalangin namin ng Diyos, hallelujah, na ito po'y manatili sa aming mga isipan, Panginoon. Ito po'y manatili sa aming mga puso, Panginoong Diyos, hallelujah. Habang kami po, Panginoong Diyos, ay patuloy na nag-aantay po sa pagbabalik, Panginoon. We are marching forward, Panginoong Diyos, hallelujah. And we pray, Panginoong Diyos, na patuloy ka, Panginoong Diyos, na siya magabay sa bawat isa, Panginoon. Guide us, O Lord Jesus, hallelujah, according to your will, O God, hallelujah, Jesus, hallelujah. Help us, O Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, as we continue, Lord, serving you faithfully, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, sa aming pag-uwi sa aming mamamahay, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa sa aming, Panginoon. Hallelujah, bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming mga tahanan, Panginoong Diyos. Hallelujah. Pagpalangin mo, Panginoong Diyos, ang bawat isa. Ikaw po siya mag-ingat, Panginoong Diyos. Ikaw po patuloy, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kalusugan, Panginoon. Ano man ang aming mga karamdaman, Panginoong Diyos, dalangin namin, Panginoon, na ikaw po siyang magpapagaling, Panginoon. We believe, Lord Jesus, that we are healed by your stripes, O God. Lord. Thank you, Lord. That we are cleansed by your blood, O God, Jesus. And thank you, Panginoong Diyos. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoong Diyos. Paglalakbay, Panginoon. And we thank you, Lord, and we give back all the praises and worship, Lord, in your wonderful, mighty name, glorious name. Hallelujah. Almighty God, in the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Praise God. Praise you, Lord. Thank you. Please be with us tonight. Thank you for watching, everybody. Thank you, Lord. God bless everybody.